Wala purang pake si FPRRD mga kababayan kung bangag man daw itong si Liza. Yan po ang kanyang sagot nung tinanong siya ni Roque na kung anong masasabi niya sa paglabas nitong star witness si Cathy Binag na aside sa presidente ay damay na rin ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang anak na si Sandro Marcos sa Pulveron issue. Ang sagot ni PRRD, wala akong pake dyan kay Vice Admiral Liza Araneta, First Lady. Dahil wala naman niyang mandato, hindi yan naluklok sa pwesto. Ang masway paki daw siya mga kababayan ay etong si Sandro. Ang panganay na anak ng presidente at ni Liza Araneta Marcos dahil nasa pwesto siya andyan siya sa gobyerno. At lalong-lalo na, ang presidente na siya may hawak sa bansa ngayon. Panoorin po natin mga kababayan. Alam mo, nung weekend, nag-taping kasi kami ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung Basta Dabawenyo. So ang tanong ko, Mayor, ano ba sa tingin nyo dito sa napapabalita na ang First Lady at pati ang anak ay gumagamit ng pulburon? Well, tama naman ang sagot ni Presidente Duterte. Wala akong pakialam kay First Lady, hindi naman siya opisyal Wala kang mandato, Admiral. Kung gusto mo sirain ang buhay mo, they go. Wala kaming pake. Dahil wala kang mandato Kaya wag kang magkaalam sa gobyerno. Pero mayroon akong pakialam yung kongresista na anak. Kasi bilang isang public official, may sinimpaan siyang katungkulan na susundin ang batas at ipapatupad ang batas at saligang batas ng Pilipinas. So yan po na naman, it is the people's right to information na kinakailangan pasinungalinan or aminin din ni Congressman Sandro Marcos yung parata ngayon ni Cathy Binag na nakita rin siyang gumagamit ang pulburon. No comment din si Sandro, di ba? At doon naman sa pangalawang interview niya kay Maharlika Boljaquera, isa na naman pinangalanan na gumagamit din ng pulburon ay si Chairman Altenco ng PAGCOR. No? Ano ba naman itong administrasyon itong mga kababayan? Ang daming nasasabi sa issue ng pulburon. Diba? Presidente, tapos si Anton Lagdameo na kanyang executive secretary, tapos itong sa PAGCOR, Altenco. So parang ang nangyayari Not to mention yung iba pang hindi pa napapangalanan. dito sa mga testimonyang binibigay ni Cathy Binag na talagang yung pamilya at yung mga nakapaligid sa kanila ay talagang gumagamit ng pulburon. Grabe, no? So ano na Ang sabi ni Binag kumpirmado niya sa kanyang experience na dalawa sa anak ni PBBM ang gumagamit din. At ang masaklap pa nito ay hinahayaan lang. Hinahayaan lang. tayo? Have we become a pulburon republic? Siguro Republic of Pulburon, dapat RP. instead of Republic of the Philippines, Republic of Pulburon na ang tawag natin. Kung ang mga namumuno sa pinakamatataas na pwesto ay gumagamit ng pulburon. Yan ang mangyayari mga kababayan kung tatagal pa yan. Ang ibig natin sabihin kung hindi yan bababa sa 2028. Dahil ang balak ay manatili na sa pwesto habang buhay. Tapos, ang ipapalit ang kanyang anak na may issue rin sa pulburon di umano. Sabi nito sila Roque dahil sa base mismo sa testimony ni Binag. Ibig sabihin, pulburonic din ang susunod. O, lalo na ngayon may authentication. Napakahirap na ngayon pasinungalingan yung video na yan sa pamamagitan lamang ng pagkukumpira ng tenga. Kasi yun naman talagang ginawa nila, no? Fake yan kasi iba yung tenga. Diba? Hindi ko maintindihan ko ano talagang significance ng tenga. Sa korte ba, yung ganyan na specific yung pagkaka-describe, paano nangyari, kailan nangyari, talagang na-describe niya, gaano kabigat yan pag nasa korte? Mabigat yan. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung mga positive testimony, malakas yan kesa sa denial. Tapos, ang tinitignan naman ng hukuman, kaya nga required na umapir sa hukuman ng mga testigo, yung asta ng hukuman. Kung siya ba'y merong asta ng hindi nagsisinungaling. Kasi pag ikaw nagsisinungaling, mahahalata mo yan Di ba? Kung titingnan natin si Cathy Binag, talagang kitang-kita natin ang sincerity, di ba? Kaya yung hukuman talagang importante, obserbahan yung mga testigo habang nagbibigay testimonya para malaman kung nagsisinungaling o hindi. Tapos ang binabato nila kay Cathy Binag ay yung pagkababae niya. Na wala namang kinalaman dito sa pulburon issue. Now, ang kulang na lang para talagang tanggapin na bilang katotohanan ang mga sinasabi ni Cathy Binag ay yung cross-examination. Kinakailangan siyempre mabigyan ng pagkakataon na i-cross-examine siya nung mga
tao na pinaratangan niya. Hindi nga siya kinasuhan, di ba? Deadma lang mga kababayan. Oh, yan ang napakalaking question mga kababayan. Ganyan mga kalalaking mga akusasyon. Oh, serious accusation mga kababayan. Deadma lang sila. Wala, parang walang narinig bingi. Pero sa ngayon po, may pagkakataon naman ganyan kasi po pwede nilang pasinungalingan pero pinini nilang manahimik. Manahimik na lang. So ngayon, yung sinabi niya na merong flash disk, Dahil kapag may mas nangyari marami pang ebidensya nasa USB flash drive. sa kanya, merong 150 katao na may kopya ng flash disk. Ano kaya yung iba pang laman yan? Ang balita ko ngayon kay Cathy Binag, ang daming mga nagmamakaawa na mga alta na alam na nakita silang nagpupulburod na wag sanang sabihin ang kanilang mga pangalan. Pero alam mong nakapagtataka, yung brazenness ba? Ano ba tawag sa Tagalog ng brazenness? Yung wala silang katakot-takot na gumamit ng pulburon sa publiko. Kasi Grabe, parang no? kabahagi ng ordinaryong alta na gumagamit ng cocaine. Kasi nga, ang kanilang reasoning, natural naman yung cocaine, galing yan sa halaman. Lahat naman galing sa nature, kahit pa yung mga synthetic mga kababayan derived. Pero once na ginagamit yan para maka-high, maka-addict, bawal yan. Kaya hindi dapat itago. Pero parang brazen yung paglabag sa batas. Kasi Pero talagang kalan. pinagbabawal naman po yan. Kaya natural yan, kaya hindi. Pinagbabawal na droga yan. Parang wala na silang pakialam. Reasons mga kababayan, no? Natural kasi ito, galing ito sa halaman. Halamang nakakabangag. Ginagamit nila yan sa publiko. Hindi Bawal Ano magagawa mo? Lahat ng bansa dito sa mundo, binabawal yan. Tapos ikaw exempted, ano ka? naman nagpupunta na sa pribadong lugar. Publiko na. Kaya nakikita tuloy ni Cathy Binag. No? Tsaka At, alam mo yung kredibilidad ni Cathy Binag kasi nababanggit niya, halos magka-same din sila ng circle kaya nakikita nila itong mga nababanggit niya. Diba? Like kagaya doon sa example mo sa isang birthday party, na invited din si Cathy Binag, invited din yung presidential son na kongresista. Parang Proof din yun mga kababayan nung may picture ni Cathy Binag na andun si Sandro. Meaning, belong siya sa circle nila na PBBM dito sa mga alta, sa mga marshals. girlfriend niya may birthday Hindi, parang Di ba? invited lang sila doon. Invited lang sila nung girlfriend niya. Na si Barbie Imperial ata yung may birthday Barbie? doon. So nandun sila namataan. So kumbaga, Sinong Barbie? Imperial pala, hindi si Sandro ha. Akala ko Barbie. mabigat talaga yung kanyang nagiging testimonya considering malinaw yung description niya At yun nga naging siya, no, partner nung barkada rin na matalik ng ng pangulo sa kasulukuyan. May bigat kumbaga attorney. Pero ang nangyayari My way. sinisiraan na naman siya, hindi na naman yung mensahe na dala-dala niya. Ang paninira mga kababayan, kabit, kirengkeng, ganyan, mga kirida. Wala namang kinalaman sa issue mga kababayan. Kahit sino pa yung si Binag, the fact na eyewitness siya sa kabalbalang pinagagawa ng presidente at kasama ang kanyang Voltes 5 na tropa, iyan ang mas importante. At si Cathy naman kasi, ang mabuti yan, nagkaroon siya ng bagong buhay sa Panginoon. Kaya Loob sa Panginoon mga ngayon, kababayan. talagang wala siyang katakot-takot na isiwalat ang katotohanan dahil bilang isang Kristiyano, kinikilala niya na obligasyon niya na ilabas ang kasamaan sa lipunan. No? Kaya naman, maraming humahanga sa kanya. Oo, naging boyfriend niya isang married man, pero hiwalay na naman ng mga panahon na yan. Oo, siya ay nagkakaroon ng relasyon sa Irrelevant na yung mga kababayan kung ano man siya. Anong pagkatao maraming niya. tao na hindi niya naging asawa, pero yan po ay nasa lumang buhay na niya. Ang importante lang mga kababayan ay nasa wasto siyang katinuan ha. Yan lang. Dahil wala tayong ibang nakikitang excuse yung gagamitin ng kabila. Sasabihin nilang baliw yan, baliw yan. Pa-psychological test yan. Yan ang kanilang gagamitin mga kababayan para ma-nullified itong mga testimonya ni Cathy Binag. Kaya nga ako, alam mo, kung totoo man itong mga sinasabing pag-drug use kay Presidente, dapat lang naman talaga magbagong buhay. Yun ang hinihingi natin.
Pero panandalian habang wala pang habang buhay dahil alam natin ang droga ay nakakapag-apekto sa ating pag-iisip. Ang sabi daw long-term use. Simulat sa pulpa lang. Traceable pa nga daw mga kababayan Documented ha, bayad ng article ng Rolling Stones, 1978-1979. Hindi pa natin alam kung before that, pero base sa document na nirelease sa artikulo ng Rolling Stones noong sa NME magazine 1979, ilang taon na makalipas na 1978-1979 kung non-stop since then. Tapos bigla mong papatitigilin. Withdrawal effect. Hindi basta-basta mga kababayan. At Kaya kung gusto niya magpatuloy na pagiging Addictus Benedictus, wala siya karapatang maging presidente if ever totoo ha. Dahil hindi na yan basta-basta makakatigil yung desisyon na gagawin para sa taong bayan, Aminin ka. magpahinga na muna panandalian habang nag-undergo ng rehab. Alis! Eto no, madali lang naman itong i-deny ni PBBM. Drug test, kunan niya ako ng buhok. Lahat kayo, hanggang makalbo. I-test niyo lahat. Hindi ginawa Hindi lang isang beses mga kababayan para mapatunayan talagang wala na talaga. Dapat monthly. Pero ayaw. Kaya lalong lumalakas ang duda. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.